Hi guys! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang Mindorenya, si Enyang Vlog. So matagal-tagal tayong nawala sa pagbablog guys. Pero for today's video, hindi yan yung ating pagkikwentuhan ngayong araw na to. Siguro sa mga susunod kong vlog, bibigyan ko kayo ng update tungkol sa aking sari-sari store and ano nga ba yung status na ng ating tindahan. So for today's video kasi, gusto ko lang i-share sa inyo na habang nag-Facebook ako, kani-kanina lang, tumigil muna ako dun sa pagdi-display natin dito sa ating sari-sari store. Napansin ko dun sa mga group kung saan ako member, sa mga kapwa ko sari-sari store, parang ang daming issue tungkol sa utang. Utang sa sari-sari store na hindi na nabayaran. Kumbaga, nagkaroon ng pagkakagalit ng magkaibigan, magkapamilya. So, in general, guys, parang napakalawak ng usaping utang. So, wala namang masama na mangutang. Kasi siguro lahat tayo naka-experience ng magkaroon ng utang. Kaya lang siya nagiging masama, guys. O kaya lang nagkakaroon ng problema in regarding sa utang. Kapag hindi mo na-settle yung inutangan mo, kapag hindi mo siya nabayaran sa takdang oras o panahon na pinag-usapan ninyo, or pwede din naman na wala ka na talagang planong magbayad, maraming reason ang mga tao. Pwedeng nagipit ka talaga ng sobra and in-expect mo na mababayaran mo siya, pero hindi kinaya. Or pwede din naman guys, na talagang wala ka ng planong magbayad. Siguro hindi ko alam kung ano yung reason ng iba kung bakit ayaw nilang magbayad o mag-settle ng mga utang. So, ma-share ko lang guys, dito kasi sa sari-sari store ko, kahit dun sa first sari-sari store ko, hanggang dito sa pangalawa, nagpapautang ako. Dati. Pero ngayon, as of now, hindi na. Stop ako. Nakikita ko dun sa mga post ng iba na hindi daw sila mabibilhan kung hindi sila nagpapautang. Siguro yun din yung mindset ko dati. Noong nagpapautang pa ako na parang humihina ang tindahan kapag hindi ka nagpapautang. Parang siguro part na talaga ng isang sari-sari store yung pagpapautang. Parang yun na yung scenario na mas makakabenta ka, mas makakahata ka ng customer kung magpapautang ka. Pero siguro at mga mag-iisang buwan na siguro na ini-implement ko na dito sa aking sari-sari store yung bawal ang utang, bawal ang kulang, bawal ang mamaya ang bayad, tapos no exception yon. So yun yung in-implement ko siya dito. Kasi guys, nagkaroon ako dito ng scenario kung saan hindi naman siya utang, nagkaroon ng kulang ang customer. Tapos parang ang nangyari, ikaw na may-ari ng tindahan, ikaw pa yung naging masama. So, hindi ko na elaborate pa yung buong kwento, pero yun yung nangyari sa akin. And parang bilang isang sari-sari store owner, parang nasaktan ako na parang ikaw na nagpahiram, nagpautang, or nagbigay ng pabor, ikaw pa yung naging masama. Tapos, syempre, isa rin sa parang disadvantage kapag nagpapautang ka. Although pili yung pinapautang mo sa sari-sari store mo, yung sure lang talaga na makakabayad. Pero aminin natin, may mga instances na yung mga good fare natin noon, sumasablay din sila. Minsan hindi na sila nakakabayad, minsan ang hirap na nilang singilin, and minsan yun din yung nagiging rason kung bakit hindi na natin sila nagiging customer. Kasi ito yung scenario kapag hindi na makabayad ang isang nangutang sa'yo, isang customer na may utang sa'yo, possible na sa iba na siya bumili kasi hindi siya makasettle sa iyo kasi siguro kulang yung sinasahod niya para may pambayad siya sa iyo, masyadong malaki yung gastusin niya, or pwede din naman na sumusobra yung paggastos niya sa kanilang pamilya, yung expenses nila, so hindi ka niya maabutan para mabayaran ka. So ang tendency, kailangan niyang bumili pa rin sa tindahan, syempre meron niyang mga bisyo pa din, bumibili siya sa ibang sari-sari store kasi nahihiya siya sa'yo. Pero hindi naman lahat ng customer gano'n. So, yun yung isa sa mga disadvantage. Kaya ako, siguro mga ilang ano na nga ako nag-implement ng gano'n. And
Sa isang buwan ko naman na parang na-notice ko, parang okay naman. Hindi naman siya kumbaga siguro ang diskarte lang, papaliwanag mo kay customer kung ano yung main reason kung bakit ka nag-stop sa pagpapautang. Marami ka namang pwede maging reason. Kagaya ko, sabi ko, gusto ko munang likumin yung buo kong puhunan kasi may paggagamitan ako. So, yun yung reason ko sa mga customer ko. And as of now naman, hindi ko masasabi na as in zero na akong walang pautang. Pero hindi na talaga ako guys nagpapautang. Yung mga nakalista ko, meron pa siguro akong 3 na hindi pa siya nasisingil. And parang sure naman ako doon na masisingil ko sila kasi kumbaga nakausap ko na sila personally. And humihingi lang sila ng konting palugit para masettle nila. Pero guys, medyo madami din ako na akong naging pautang na nasingil ko na talaga. And parang mas maluwag sa atin na bilang sari-sari store owner na wala tayong pautang. Kasi diba guys, masakit din minsan na makikita mo yung may utang sa'yo. Although bumibili pa naman siya, pero minsan sumisegue sila sa ibang sari-sari store. Pero alam mo na meron kang tinda na ganon. So yon, masakit yun, tas sa inyo sila umuutang. Minsan may mga senaryo pa nga na sa'yo. So, balik lang tayo guys. Medyo marami lang bumili. So, yun na nga. Matuloy ko lang. So, may mga instances ako dito sa sari-sari store ko na sa aking umuutang dati, yung mga magulang. Siyempre, pag utang, yung mga magulang ang pupunta sa'yo. Tapos, pag magpapabili sila sa mga anak. Kaso nga lang, minsan may mga instances na yung mga anak, sa ibang tindahan sila pumupunta. So, yun. Isa yun sa medyo masakit para sa ating mga sari-sari store. Pero wala tayong magagawa. Kasi, kumbaga, kasama yun, part yun. So, isa rin yun sa, kumbaga, as of now, nakapagpagaan. Kasi kung wala kang pautang, kahit saan sila bumili, okay lang. Wala ka dong mararamdaman na sakit. Kasi wala naman silang obligasyon sa'yo na dapat bayaran. So, yun lang guys. In general to, hindi lang sa isang sari-sari store o sa mga negosyo. In general, regarding sa utang. Parang natutunan ko or narinig ko, sabi ni Chinkitan, kapag magpapautang ka daw guys, sisiguraduhin mo na yung pera na ipapautang mo, kung kanino man, ay yun yung halaga ng pera na okay lang sa'yo na mawala, okay lang sa'yo na hindi mabalik. For example, meron kang kapatid, kumare, kapamilya, kapitbahay, o kung sino man yan na nangungutang sa'yo. Halimbawa, nangungutang siya sa'yo ng 5,000. Halimbawa, may na-ospital sa kanila. So, medyo malaki yung 5,000. At gusto mong tumulong, bukal sa loob mo na tumulong sa kanya. So, kung hindi mo kaya na mawala sa'yo yung 5,000, huwag kang magpapautang ng 5,000. Kung ang bukal sa loob mo na okay lang na hindi maibalik sa'yo is 500 pesos, sabihin mo sa kanya na, ako pasensya na Mari, 500 pesos lang yung available ko. Kasi guys, hindi ko naman nila lahat, pero most of the time kasi, minsan kapag nagpautang ka, wala tayong assurance kung kailan nila maibabalik, kung ito ba'y maibabalik na nila. Minsan nga, mangangako yung mga yan. Halimbawa, may mga instances din na may nangutang kang kumare. Nakahanda na yung pambayad mo sa kuryente kasi maaga mo siyang i-prefer. Katapusan pa yung bayaran. Or pambayad sa renta, katapusan pa yung bayaran. Ready ka na, maaga mo siyang i-prepare. Biglang may kumare ka dumating, nagka-problema, kung ano man yung problema niya. So, nangutang siya sa'yo. So, Mari, ibabalik ko din 1 week before magkatapusan. So, ikaw naman, dahil naawa ka dun sa kumari mo, pinahira mo. Ngayong katapusan na, bayaran na ng renta or ng ilaw, tubig. So, gagamitin mo na. So, yun na guys, gagamitin mo na yung pera. Pero, hindi pa na ibabalik ni kumari. So, paano na yan? So, yun, doon na magsisimula. Na syempre, pupuntahan mo si kumare, tapos si kumare mo, stress din, mainit ang ulo. Pag siningil mo siya, magkakaroon kayo ng, kumbaga, palitan ng mga hindi magagandang salita. So, ikaw na nagpahiram, sumama yung loob sa kanya, nawalan ka pa ng kumare, ng kaibigan. So, yun na, nagkaroon na kayo ng rumble. Tapos, kumbaga, ikaw, mag-iisip ka, ay, paano yun? Kailangan kong magbayad ng renta or ng ilaw, ng tubig. So,
kailangan nung mangutang kasi wala kang pagkukunan. Or pwedeng sasabihin mo sa asawa mo na nagbigay sa'yo nun, kayo namang mag-asawang mag-aaway. So, kumbaga, yung utang marami siyang nagiging causes of problem. So, yun na nga, sabi nga ni Chinkitan, huwag ka daw magpapahiram ng perang hindi mo kayang mawala sa'yo. Kailangan, kung magpapahiram ka, yung okay lang na hindi mabalik. Pero think you kung maibabalik nila. Kasi nga wala tayong assurance, hindi naman nakikita sa mukha, hindi nakikita sa estado ng buhay, hindi nakikita sa personal appearance ng isang tao kung siya ay magbabayad o hindi. Minsan nga, most of the time, yung mga bumapalya pa, sila pa yung ina-expect mong magbabayad pero hindi. Yun yung mas nakaka-disappoint. Yung mga taong ina-expect mong makakapagbayad pero hindi sila nakapagbayad sa iyo. And ikaw na nangutang, anong sabi sa Facebook? Ikaw na nagpautang, ikaw daw yung nagmamakaawa para sa pera mo na maibalik sa'yo. So, yun. Correct naman yun. Kasi, kumbaga, meron ako sigurong mga experience na ganun. So, hindi naman tayo, marami tayo ding napautang na hindi na tayo binalikan. And, para sa akin, itinuring ko yun na parang lesson learned yun sa akin. So, ngayon, dapat, alam mo, ang diskarte sa mga ganung pangyayari sa buhay. So, sa mga susunod kong vlog, guys, isi-share ko sa inyo yung update sa aking sari-sari store. So, yun lang muna for today's vlog, guys. Please like, share, and subscribe my YouTube channel. See you next vlog. Bye!